What's up mga ka-technician? Nagbabalik ang DIY Pinoy Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe nyo, yes, subscribe na kayo. Click ang notification bell button, click nyo at like nyo rin ang aking mga videos. So yun guys, mag-review tayo ng iMu. Ayan siya guys. iMu na wireless recorder. So bale, 8 channel siya na wireless or Wi-Fi NVR guys. Kasi mostly diba yung NVR na ginagamit natin, yung network video recorder. Network video recorder kasi yan guys mostly kasi dyan sa Pilipinas ang gamit ay naka UTP cable guys. So ito naka wireless na siya or naka Wi-Fi guys. So yung ano nyo, wait lang guys. So papakita ko muna sa inyo. So ayan, so kunyari ito, pero try ko lang to guys. At sabi kasi hindi daw compatible, pero ito try ko pa rin. So kunyari ito yung ano nyo, CCTV or yung camera nyo, kasi wireless to guys. So ito ngayon kukonect dito sa NVR, and then ang mangyayari sa kanya, kahit na meron siyang micro SD card, meron pa rin siyang storage. Okay, so kunwari napuno na to. Although eto kasi guys is naka automatic delete. I-delete niya lahat ng mga old video, tapos ipapasok niya syempre yung mga bagong video. So ganun din to guys. So di-delete niya yung old video, papasok niya yung ano niya, yung bagong video. So naka loop siya, automatic loop. So ayan. At yun nga kagandahan doon guys, pwede niyang i-store dito yung video sa NVR na to. So meron ka nang naka-store na video dito sa micro SD card, meron ka pang naka-store dito sa my NVR niya via Wi-Fi guys. So nagko-connectahan silang dalawa. So kaya ko din to binili dahil din doon guys. Hindi na sana ako bibili ng ganito kasi naisip ko may micro USB naman siya, pero naisip ko rin na paano one day masira naman micro SD niya, di saan siya mag-store ng mga video. So kaya eto guys, yung nakaganda ng iMu. So may ano na to guys 4 channel version to. So make sure pagka bumili kayo is 8 channel guys. Mas maganda, mas madaming channel para isang AVR na lang nga gagamitin nyo. Okay? So, ayan siya. H.265 na 1080p. So, wireless or Wi-Fi series siya guys. Ayan. So, kung nakita nyo guys dito, dual antenna. Tapos, automatic pairing siya. So, kung namatay yung ilaw nyo and then nagbukas, so automatic siya magpe-pair siya dito. So, no need na guys para i-set up ulit. Tapos, naka voice intercom. Ayan. So, ito yung codec. So, codec pala siya guys. Yung H.265 or 265. Codec pala siya guys. Codec. Ayan. Yung mass storage niya guys, up to 16 terabyte. Yung pinaka-maximum na pwede nyo ilagay na hard drive. Okay? So, SSD or HDD, pwedeng gamitin yan guys. Tapos, ang app niya guys ay, ayan, iMu Life. Okay? So, ano pa ba? Na naman tayo dito mapapakita. Ito guys. Ayan. Hindi naman mapakita. Ayan guys, so this nakikita nyo pala ito. Ayan. Ayan. So basahin nyo na ng mga features nya in case na may kailangan kayo na wala dito. So at least alam nyo lang guys. Okay? So yung dual antenna nya up to 100 meters pero kailangan open field. Ngayon kapag ano siya, yung nakatatlong pader na siya, so hihina yung signal niyan guys. Unang pader lang o pangalawang pader pa nga lang mahina ng signal So
Ayan, mas maganda is alam nyo kung saan nyo ilalagay yung mga camera nyo, okay? So, tapos naka-auto pairing siya within 120 seconds. Ayan. Tapos yung super decoding niya is 4 channel. Real time po yan. So, kunyari, nandoon kayo sa app, 4 channel yung makikita nyo. Sabay-sabay po yung gumagana. Okay? And then, so, again, ito guys, so, mas storage niya up to 16 terabyte guys, so. Okay? So, ayan naman yung mga ano niya guys. What's in the box? So, NBR, power for NBR, mouse, QSG, o hindi ko pa, hindi, ano to guys, quick, basta guide to quick something guide to. So, ito yung accessories niya guys. Okay? Quick, ano yan, start pala. Quick start guide. Ayan. Kasi para siyang libro ang drawing niya guys So, ayan. So, pwede siya sa home, pwede siya sa business. Okay? And then, buksan na natin siya guys para makita natin yung loob, syempre. Uy, ito yung NBR niya. So, tignan muna natin itong mga kit niya guys. So, ayan yung kit niyan. So, may kasama siyang UTP cable. Siyempre, kailangan yung saksak-to sa router. Okay? Kaya nagbigay sila nito. So, malapit lang siya sa router. Okay? Sa ISP. Para sa ISP kasi yun guys. So, ito, meron siyang mga screw at saka ano to? Rubber fit. Ayan, rubber fit siya guys. Ito naman ay para sa power ng SSD at saka o kaya ano guys, HDD. Ayan, hard drive. So, ito yung power supply niya. So, ang power supply niya ay 12 volts, 1.5 amps. So, pero guys, pag gamit kasi kayo ng HDD, mataas kasi konsumo ang HDD guys. So, sa mga ganitong power supply, hindi ako compatible dito. Nagamitin to for long term. So, mas gagamit ako ng 5 amps na 12 volts. 12 volts, 5 amps. Pero ito guys, no. Hindi ko ito gagamitin. So, ito naman yung sa data para sa SATA guys. Ayan, SATA or SATA. Ayan, SATA to SATA or SATA to SATA. Ayan. So, ito yung baka ito yung ano guys, ang tag dito, yung warranty niya. Tapos ito yung quick start guide. Ayan. Ayan, quick start guide. Ayan. Okay. Tapos ito yung mouse. Ayan guys, yung mouse. Ayan. No brand. No brand ang mouse niya. Magang lang oh. NBR niya magang lang. Parang walang laman. Ayan. Kasi ito guys, pinili ko ng hindi ko sinamahan ng ng hard drive. O kaya ng SSD. Kasi mahirap kasi ganun kalayo yung
yung shipping from China pa kasi siya guys. Tapos matatagtag kasi siya guys kung ano tawag dito, kung yung mag-deliver nito ay binabalibag lang guys. So ayan, so ito guys yung dual antenna niya. So ito yung nasa likod niya, ito yung input voltage, 12 volts yan guys, input. Tapos ito guys, pupunta to sa ISP or router nyo guys. Ito naman papunta to sa, syempre sa ano nyo guys, sa monitor. Ayan, pero naka VGA siya. Or ito guys, sa HDMI. So pwede rin to. So meron siya ditong mic in at meron siyang mic out. Tapos sa USB, baka dito guys ano to hindi, sa ano to, sa mouse to. Para magamit yung mouse. So, buksan natin to guys, syempre. Tear down na rin para makita nyo yung loob. So, bale, ano pala to? Unboxing and tear down. Ayan. Unboxing, review, tear down ng iMu 8 channel. So nakita nyo guys, meron siyang ano rito para sa fan nalagyanan. So tanggalin na natin guys. Yun, kaya pala walang ganong nakalagay. Bale, ang nakalagay lang dito yung mismong board niya. Ayan guys. So kung gusto nyo makita yung buong board niya, ayan guys, pagmasdan nyo, zoom in natin para makita nyo. Ayan. So, ayan siya guys. So, yung dual antenna niya, totoong dual antenna siya guys. Ayan So, ayan. Kita nyo. Isa papunta rito, ayun. Tapos yung isa papunta rito, ayun guys. So, totoo po yung dual antenna niya guys. Ayan. So, at least kitang-kita nyo lang guys. At may reference kayo. Ayan. So, input niya, ang liit ng capacitor. Guys, papalitan ko yan. Hindi ba pwede ganyan kaliit. Tsaka, ilang microfarad lang yan, Nasa 220 microfarad tapos 16 volts lang. Papalitan natin yan. Pero syempre guys, di ko napapakita sa inyo. Pero sa akin guys, papalitan ko yan. Di pa pwede ganyan. Kailangan yan, maayos yan. Talagyan ko na rin ng diode yan. Kasi walang nakalagay na diode doon, Pang reverse polarity po yung diode para hindi masira yung mga ano natin dito, parts. Okay. So, at least ayan, nakita nyo yung loob. So, bali ito. Punta yun dito guys. Tapos itong SATA. Pupunta yun dito. Wala naman akong available na tag dito. Hard drive na yung ilalagay pa rito. Pero ang ilalagay kong hard drive dito is ito guys. Ganito guys yung itsura Yan. Ganito yung itsura yung hard drive na ilalagay ko dito. So, bale ito nakalagay dito. Yan. Tapos ito naman dito nakalagay yan. Yan. Tapos ito, siyempre dyan yung nakalagay guys. Yan. Isin lang natin para hindi siya nakaipit.
So yan guys, nakaganyan lang siya. So at least nakita nyo lang yung itsura kapag ka mayroon na siyang hard drive. Ayan. So spinning disc po yan. So para sa akin mas okay kasi yung ganun guys. Pero ang lalagay ko dito talaga is West Digital na 16 terabyte. I-maximize ko yung storage niya. Kasi ito 1 terabyte lang to eh. Konti lang yan guys. So isi 16 terabyte ko yung storage ko para sure sa isang taon bago mapuno, di ba? So ayan. At kung nagustuhan niyo ang video ko, huwag kalimut mag-like, share, subscribe, click notification bell button, click nyo all guys. Bye. Peace.